Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kantang Happy Birthday to You ay original talagang may titulong Good Morning to All na nilikha ng magkapatid na Patty at Mildred Hill noong 1893. Ito kasing si Patty Hill ay isang kindergarten principal sa Louisville, Kentucky, kung saan gumagawa siya ng mga panibagong method sa pagtuturo. At tinutulungan naman siya ng kapatid niyang composer-pianist na si Mildred. At doon na nga nila nabuo ang kantang Good Morning to All. Ito ay para sa mga batang estudyante. Hanggang sa palitan na nga ang pangalan at lyrics nito at ginawa ng Happy Birthday to You. At sinasabing ang kantang Happy Birthday ay ginamit noong 1912. Matagal pang nagamit ang kantang ito hanggang sa magkaroon ito ng copyright noong 1935 sa ilalim ng Dasami Company. 1986 nang binili ng Warner Chappell Music ang kumpanya, kabilang syempre pagmamay-ari sa kantang Happy Birthday to You. At dito ay napagkakitaan ng Warner ang nasabing kanta sa mahabang panahon. Dahil kung gagamitin mo ito, ay kinakailangan mo magbayad ng $700. Ganon kalaki. Ayon sa Warner ay 2030 pa daw magtatapos ang copyright ng kanta. Pero nang imbestigahan ay 2010 pa lang pala ay wala na ang nasabing copyright. At ang kantang Happy Birthday to You ay tuluyan nang nawalan ng copyright noong 2016 at naging pag-aari na lamang ito ng publiko. Alam mo ba na isang tribo sa Africa sa bansang Mali ang sinasabing eksperto pagdating sa astronomy? Sa kabila kasi nang wala naman silang modernong aparato o mga equipments, ang tribong tinatawag na Dogon ay maalam talaga pagdating sa kalangitan o sa kalawakan. Natuklasan ng kanilang kakayahan ng isang French anthropologist na nagngangalang Marcel Groule ang nakatuklas nito nang mamalagi siya sa tribo. Ayon sa kanya, kamangha-mangha talaga ang kaalaman ng mga Dogon at hindi ito maipaliwanag. Dahil alam daw nilang patungkol sa mga bituing Sirius A at Sirius B, kayong ginamitan pa ng makabagong teleskopyo para matuklasan ng mga ito na napatunayang nag-i-exist noong 1862 ng astronomer na si Alvin Clark. Kaya naman nakaka-amaze daw talaga kung paanong nalaman ng mga Dogong ang patungkol sa mga bituin na ito. At ito pa ang matindi. Alam din daw nila na ang bituing Sirius B ay umiikot sa bituing Sirius A sa elliptical orbit nito. At bukod pa rito ay alam din daw nila ang patungkol sa hugis ng galaxy, ang singsing ng planetang Saturn at ang buwan ng planetang Jupiter, na talaga namang nakakapagtaka. Dahil syempre hindi naman visible sa pangkaraniwang mata ang mga bagay na iyon. Bagaman marami ang naniniwala na totoo ang mga taglay na kaalaman ng mga Dogon people, syempre hindi maaalis dito ang mga pagdududa. At nariyan nga patuloy na pag-aaral sa kanilang tribo. Ang tribo ng mga Dogon ay isang religious tribe at sinasabing konektado din daw ang kanilang mga paniniwala sa astronomiya. Kaya naman pwede daw na sobrang pagkasalig nila sa astronomiya ay naroon na lagi nilang pinagmamasdan ang kalangitan at ang kalawakan. Kaya nga lang naroon pa nga rin daw ang katotohanan na hindi nga daw visible sa paningin ng tao ang kanilang mga nalalaman. Kaya naman malaking katanungan talaga, bakit nila nalaman ito? Marami ang nagsaliksik at isa dito ay itong si Van Beek. Ayon sa kanya ay marami din daw mga maling sinasabi ang mga Dogon. Dahil pag nag-interview ka daw ng iba't ibang tao sa kanilang tribo ay iba-iba ang kanilang mga sagot. Tulad halimbawa ng posisyon ng mga bituin, dahil iba-iba raw ang kanilang mga tinuturong posisyon. Kaya raw nagkaroon ng kaalaman ng mga Dogon people ay tinuruan lang daw ito ng French anthropologist na si Groule. Pero sa kabila nito ay nailimbag na sa kasaysayan ang sinasabing abilidad ng mga Dogon. May mga nagsabi na namana daw kasi ng tribo ang kanilang kakayahan sa mga mas nauna pang sibilisasyon. May mga nagsasabi rin na natutunan daw nila ang mga ito nang dalawin sila ng ilang mga astronomers na pinamumunuan nitong si Henry Alexandre Deslandes. Dumalaw ang mga ito sa lugar nila noong April 16, 1893 para pag-aralan ng isang eklipse. At meron pang mga kaibang theory na nakuha raw nila ang kanilang mga kaalaman sa mga extraterrestrials nang dumalaw ang mga ito sa ating mundo sa panahon ng kanilang mga ninuno. At dahil nga hindi matukoy ang eksaktong pinagmulan ng kakaiba at kabilib-bilib na kakayahan ng mga Dogon, ay nanatili itong misteryo hanggang sa panahon natin sa ngayon. Alam mo ba na ang sikat na mystery
at detective novel author na si Agatha Christie ay minsang nawala ng 11 araw. December 1926, kung saan ay kasagsagan ng kasikatan nitong si Agatha Christie. Gabi iyon, matapos mag-goodnight kiss sa kanyang anak na babae, hindi alintana ang lamig, ay nilisan niya ang bahay nila sa Berkshire sa England at naglaho siya sa gitna ng dilim sa gabing iyon. August kasi ng taon ding iyon ay nakikipagdiborsyo sa kanya ang kanyang asawa na si Archie dahil sinasabing may affair daw ito sa sekretary nito na nagngangalang Nancy Neal. Kaya naman ang kahilingan nitong si Archie sa kanyang asawa na si Agatha ay nauwi sa kanilang madalas na pagtatalo. Sobrang nagalit itong si Agatha Christie sa kanyang asawa at para makaiwas naman itong si Archie sa tumitinding away nila ay umalis ito sa kanilang bahay at nag-stay sa kanyang mga kaibigan. At dito rin sa pagkakataong ito kinagabihan, sinasabing na walang parang bula itong si Agatha Christie. Sumunod na araw ay natagpuan na lamang ang kanyang kotse sa lugar ng Newlands Corner sa Surrey. Ang kanyang kotse ay natagpuang nakabukas pa ang headlight. Nasa loob nito ang kanyang coat, driver license na expired pa. Pero walang bakas ng kahit anino nitong si Agatha Christie. At dahil ang kinalalagyan ng kanyang kotse ay malapit sa isang lawa, doon ay inisip ng mga tao na baka nagpakalunod siya. Ang pangyayari ay agad na pumutok sa balita. Nagkaroon kagad ng search operation kung saan bukod sa mahigit 1,000 mga pulis ay meron ding mga nakibahagi pang mga volunteer sa paghahanap sa kanya. Maging ang kapwa pa nga niya detective author na si Sir Arthur Conan Doyle ay lumapit pa raw sa isang espiritista para nga hanapin itong si Agatha. Ito kasing si Arthur Conan Doyle ay medyo mapaniwalain sa mga ganitong bagay. Ang disappearance nitong si Agatha Christie ay nailagay pa sa front page ng New York Times. Pero ang inakala ng marami na isang tragic event ay isa palang false alarm. Dahil nga makalipas ang 11 araw, noong December 14, 1926, ay isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang musikero sa sikat na Old Swan Hotel sa lugar ng Harrogate, kung saan ay namataan niya raw sa hotel ang nawawalang si Agatha Christie. At totoo ngang si Agatha Christie talaga iyon at sinasabing nagbo-ballroom dance pa. Ayon sa mga tala ay nagtungo itong si Agatha Christie sa hotel at nag-registered sa pangalang Teresa Neal. Malamang sa kanyang inis at selos ay ginamit pa niya ang apelyido ng kabit ng kanyang asawa. Sinasabing mula ng lisanan nitong si Agatha Christie ang kanilang bahay noong December 3 ay kung saan daw siya nagliwaliw. Pumunta siya sa London para magtsaa, mamasyal. Nagtungo din daw siya sa isang British luxury department store, ang Harrods, kung saan ay nag-ikot-ikot din siya dito dahil sa panahon ngayon ay panahon ng Kapaskuhan at in-enjoy niya daw ang mga Christmas display dito. Ito ay dahil siguro sa kanyang sakit na nararamdaman sa ginagawang pakikipaghiwalay ng kanyang asawa. Huminga ng sariwang hangin itong si Agatha Christie at inaliw ang kanyang sarili, bagaman halo-halong pananaw ang lumitaw. Ayon pa nga sa mga doktor, ay pansamantalang nagkaroon daw ng amnesia itong si Agatha at nagkaroon din daw siya ng nervous breakdown. Dahil syempre ang mga writer ay medyo malalalim na tao yan. Kaya naman pag nasaktan talaga sila, ay talagang dinidibdib nila. Pero may mga ilang nagkasabi na ginawa lang daw ito ni Agatha Christie bilang publicity stunt. Nang sa ganun ay para mapahiya ang kanyang asawa at para maipromote ang kanyang bagong libro. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.